yung pahayag nito ni Angel Locsin dito po kay Senator Robin Padilla. Masyado naman maliit. Paano kaya palalakihan to? Okay. Hindi po natin alam kung bakit po biglang-bigla itong si Angel Locsin. Matagal na po nananahimik to sa showbiz, no? Kaya nagtataka po tayo kung ano pong nangyari rito kay Angel Locsin. Biglang lumabas para banatan po si Robin Hood Padilla. Ito muna yung sabi niya. Noong mga panahong na magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ng bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na to, kahit papaano natuwa akong makita ulit ang dating Robin Padilla na nakilala ko. At least honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako? At kahit alam mong hindi totoo, actually, kasama mo pa nga at katsikahan ang nagre-red tag. Nagugas kamay at pumikit sa katotohanan. So, ang concern po, alam niyo po, ang ginagawa po ni Senator Robin Hood Padilla ay para po sa bayan, no? Ngayon pong panahon, Angel Locsin, sana naunawaan mo, no? Senator siya ng bayan ngayon. Etong panahon na lahat ng mga kakampi ni Pangulong Duterte inuusig, maging si dating Pangulong Duterte napakulong. Ang kanyang anak ini-impeach. Si Pastor Kibuloy nakakulong. Rodante Marcoleta nakakulong. Jinggoy Estrada. Si Alan Peter Cayetano balak pong ipakulong. Si Mike Defensor nakakulong. May kaso si Harry Roque. Si Senator Bato nagtatago. Ngayon po, Angel Locsin, no? Lahat ng mga kakampi ni Tatay Digong, lahat ng sumusuporta sa mga Duterte o kapareho mag-isip ng mga Duterte, inuusig ng pamahalaan. Ngayon si Robin Hood Padilla, maraming tumahimik, no? Nananahimik na mga kakampi ni Pangulong Duterte dati o nagbaliktaran na. Si Senator Robin Hood Padilla, kahit ganun na ang ginagawa, patuloy pa rin sa pakikipaglaban para po sa, hindi po para sa mga Duterte, para po sa pinaglalaban ng mga Duterte. Yung anti-corruption, anti-drugs ng mga Duterte. Patuloy po ipinaglalaban niya ni Robin Hood Padilla. Ikaw ang sinisingil mo sa kanya, yung sarili mo lang, na nasan ka nung nire-red tag ako. Okay, tuloy po natin yung sinabi niya. Imbis na, sabi mo nga, natutuwa ka dahil nakita mo na yung dating Robin Padilla. Pero, galawang ano talaga to, Angel Locsin, di ba? Ganyan na ganyan yung mga kasama, yung mga pinagbibintangan na, hindi, wag nang pagbintangan, yung mga makakaliwa, gantong-ganto magano eh. Imbis na matuwa, no? Imbis na matuwa kayo kay Robin Padilla na siya na lang yung halos ilang senador na nakikipaglaban pa para sa katotohanan, anti-corruption at anti-droga, anti-crime. Eto kayo, sinisita mo si Robin dahil hindi ka ipinagtanggol. Ikaw na mag-isang tao. Ngayon, pinagtatanggol niya yung mga mamamayang Pilipino na ninakawan sa flood control. Na patuloy na nilulunod sa droga. Nakita mo ba mga balita ngayon, Angel Locsin? Nakita mo ba yung balita na
Yung isang rider, ano ba tawag doon sa mga grab driver na yan? Nakita mo ba yung mga pinagtripan at pinatay na lang ng mga kung sinong adiksyonist? Ganyan ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Kahit si Robin Padilla, kahit na kamuhian ninyo, yung mga katulad mong mag-isip, okay lang sa kanya. Basta tuloy lang siya sa pakikipaglaban. Tapos ang pinaglalaban mo, hindi ka pinagtanggol nung nire-red tag ka. Tuloy natin. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino, dahilan na inaasahan nila magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Tanong ko sa'yo, hindi pa ba matapang sa'yo si Robin Hood? Ha? Hindi pa ba matapang sa'yo? Hindi pa ba niya pinagtatanggol yung kapatid niyong Muslim? Si Senator Robin Hood lang po yung nakita ko na maya't maya po values ng mga kapatid nating Muslim ang dami po niyang sinasabi na hindi namin dating alam. Na ganito po yung mga paggalang po sa relihiyon niyang Muslim. Lagi pong sinasabi ni Senator Robin Hood yan. Tapos sisitahin mo siya na kaya siya binoto. Opo, sulit na sulit yung boto sa kanya. Kahit na sinisiraan siya ng mga kakampi mo, kinakampihan mo mga dilawan, kakamping at mga makabayan black. Kahit na kinukutya nyo siya, na si Robin Hood ay bobo, mahina utak, pero proud na proud po yung mga bumoto sa kanya. Nasulitan kami ng boto dyan. Okay. Sa tingin mo ba may kapatid siyang Muslim na ikinahihiya si Robin Hood? Proud na proud po. Wala po ako nakakausap na kapatid na Muslim. Hindi pala si PL, Muslim nga pala yan. Pero alam ko po, na proud po sila kay Robin Hood Padilla. Isa sa ayan. Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniliwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? O, walang kaabog-abog, binanata mo pa si Pastor Kibuloy. Kumbaga, sanga-sanga na eh. No? Hindi ko maintindihan kung pinupuri mo ba si Robin Hood o hindi. Sabi mo, natutuwa ka dahil nakikita mo ngayon yung tapang ni Senator Robin. Pero baliktad eh. Baliktad yung pinapakita mo eh. Kinampihan niya pa raw si Kibuloy. Ano po masama sa pagkampi kay Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang sanop, Alam mo, Angel Locsin, eto po hamon sa iyo ni Pastor Kibuloy. Hindi ka po niya hinahamon na kayo ay magbabag. Hindi mo pa siya nakakaharap, hindi mo pa siya nakakausap. Very willing siyang kausapin ka. At ipaliwanag sa iyo kung ano yung kiniklaim niya na siya ay son of God. Para maunawaan ka. Isama mo na rin si Robin Padilla, appointed son of God. Dinadamay mo lahat ng mga ikaw nga angel eh. Wala nagko-question. Hindi po, para maging fair kasi mukhang yung banat mo kay Pastor Kibuloy katulad po nung hindi ko pa po nakakaharap si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Ganyan po eh, kasi produkto yan ng media eh. Si Vice Ganda. Mga bumabanat kay Pastor Kibuloy na yung stop niya. Pakinggan nyo muna yung tao. Wala naman yatang ginawa sa'yo si Pastor Kibuloy na dapat mo ikasama ng loob. Hindi ko maintindihan eh. Di ba? Hindi ko po maintindihan kung bakit pati ang ganda ng pinapakita ni Robin Hood. Kino-question mo ba yung tapang niya? Kino-question mo pa yung para ba siya sa mga kapatid na Muslim? Hindi ba pwedeng maging
yung isang Kristiyanong katulad ni Pastor Kibuloy at isang Muslim na katulad ni Robin Hood Padilla ay hindi pwedeng maggalangan? Bakit ganun yung punto mo? Porket Muslim, dapat magalit siya kay Pastor Kibuloy. Yun ba? Dahil hindi ko maintindihan, Angel, eh. At hindi ko rin maintindihan lalo kung bakit ka nagagalit kay Robin Hood samantalang ang pinaglalaban ngayon ni Robin, sila na lang po yung nakikipaglaban, no, para sa korupsyon, anti-droga, anti-kriminalidad. At si Pastor Kibuloy, inano ka ba? Ang alam ko, katulad ni si Pastor Kibuloy ay anti-rebelde. Particular, yung mga rebeldeng NPA. Ano ibig mo sabihin? Tapos sasabihin mo na ayaw mong nire-red tag ka. Binabanata. Alam mo, kung gusto mong magbabalik ka sa showbiz, ayan, hamon ni Pastor Kibuloy sa'yo. Sama mo si Robin, dumalaw kayo sa kanya at makinig ka kung ano yung paliwanag niya sa appointed son of God. Ang hirap nung binabanatan mo, hindi mo pa nakakaharap, eh. Kaya hindi ko talaga maunawaan. Proud po ang mga Muslim sa pagkakalam ko. Hindi ko po makuha, eh. Kung saan nagmumula. Kasi parang walang pinanggagalingan, di ba? Matagal na pong napakulong si Pastor Kibuloy sa kanyang paniniwala. Ako po, hindi ko po siya sasabihin na demonyo siya. Kaya lang, hindi ko talaga maintindihan kung ano yung hugot niya. Ang lakas mo kasi, alam mo, Angel Locsin. Alam ko, sinuportahan niya si Leni Robredo, di ba? Oh. Sinuportahan nyo nga yan, laban kay BBM. Ngayon, sasuportahan nyo na naman si Leni dahil kakampi na siya ni BBM. Kayo ang palasunod lang na wala kang, wag mong kay Robin Hood. Si Senator Robin Hood, hindi yan palasunod lang dahil sunod lang na sunod. Naniniwala talaga siya kay Tatay Digong sa mga pinaglaban ni Tatay Digong. Kung hindi po kayo naniniwala, eto na po yung bunga ng hindi nyo paniniwala. Eto ba mas gusto nyo? Sasakay lang. Sa bagay, hindi naman kasi kayo sasakay sa angkas, eh. Hindi naman kayo sasakay sa move it, eh. Kaya hindi nyo po alam yung buhay ng mga nag-aangkas at nagmumove it. Na ngayon po, ayan, tignan nyo po yan. Ano sa tingin nyo ngayon? Kabado na po yung mga taxi driver na motor taxi drivers natin. Dahil po sa pangyayari na ganyan. Hindi mo nakikita yung mga maraming pagkakamali, Angel Locsin. Hindi mo nakikita yung maraming nakawan sa flood control, yung mga namamatay yung mga tao dahil sa baha. Hindi mo nakikita yan. Ang nakikita mo lang yung sarili mo, hindi ka pinagtanggol ni Robin Hood nung ikaw ay ni-red tag. Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio, kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas ng dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Kita mo? Yung mga sinasabi mo akusasyon, hindi ko akalain na magmumula sa isang artista yan, eh. Linyado yung mga akusasyon mo na pro-China si Robin.
Ano po ang pro-China dun sa sinabi ni Robin? Saan ba to nag-react? Ano ba yung sinabi ni Robin na alam ko po ang pinag-uusapan natin ang nagsalita si Robin sa impeachment eh. Tignan niyo po, paano niya naipasok si Pastor Kibuloy, paano niya naipasok yung China? Dito sa usapin na to. Nagsalita po ron si Senator Robin Hood. Tungkol ba sa China at kay Kibuloy yung pinag-usapan natin? Hindi ko po nakuha. Saan ba nag-react si Angel Locsin? Sa speech ni Robin Hood Padilla? Nakalimutan ko na ano ba yung speech ni Robin Hood. Sige nga, i-refresh nyo nga po ako. Ano po ba yung sinabi ni Robin Hood nung siya ay nag-speech? Yan yung may sinabi siyang, ako ay komunista, di ba? Romanov. Oh, yung sa Romanov, di ba? Wala po akong maalala. Angel Locsin, wala akong maalala na tinalakay niya si Pastor Kibuloy tsaka yung China. Romanov. Ang alam ko Romanov sa Russia eh. Buti ba sana kung sinabi mo Russia eh. Medyo ano pa ako, China. Nakinig ka ba talaga kay Robin Hood? Binabanatan niya siya dahil siya ang may pinakamagandang paliwanag sa ano? Sa Romanov. Ano kinalaman ng Romanov sa China? Ano kinalaman ng Romanov kay Pastor Kibuloy? Hindi ko maintindihan eh. Tapos red tag. Wala na nga nakaalala na ni-red tag ka. Pasensya na, Angel Locsin ha. Hindi na namin naalala na na-red tag ka pala. Alam mo kung saan nagsimula yan? Alam ko nagsimula po yan yung ano eh. Hindi naman ikaw yung ni-red tag talaga, si Soberano, di ba? Natatandaan ko sa NTFL ka, na naging malaking issue si Soberano. Okay.